Kung ginagawa niya ito, hindi ka niya mahal, psychology explained. May mga taong nagsasabi, hindi siya expressive, ganito lang talaga siya magmahal. O baka busy lang. Pero sa psychology, malinaw ang isang katotohanan. May mga kilos na hindi simpleng ugali lang, senyales sila ng kawalan ng pagmamahal. Hindi lahat ng hindi pagmamahal ay halata. Minsan tahimik ito, minsan paulit-ulit, at madalas pinagtatakpan natin dahil ayaw nating masaktan. Kung ginagawa niya ang mga susunod na bagay, hindi ito overthinking. Ito ay data. Kapag palagi kang nalilito sa kung saan ka lugar, isa sa pinakaunang senyales, hindi malinaw ang intensyon niya sa'yo. Minsan sweet, minsan malamig, minsan parang mahal ka, minsan parang wala ka lang. Sa psychology, ang tawag dito ay inconsistent reinforcement. At ito ay emotionally addicting, mentally exhausting, at hindi kailanman healthy. Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi ka pinapaisip araw-araw kung mahal ka ba niya. Ang kalituhan ay hindi romantic. Ito ay emotional neglect. Kapag ikaw lang ang nag-a-adjust, tingnan mo ang pattern. Ikaw ang laging umunawa. Ikaw ang laging nagpapakumbaba. Ikaw ang laging nag-aayos. Habang siya, komportable. Sa psychology, kapag mahal ka ng isang tao, automatic ang effort. Kung ikaw lang ang nagbabago, at siya ay nananatiling pareho, hindi ito partnership. Ito ay one-sided emotional labor. And ang one-sided na relasyon ay hindi pagmamahal, ito ay paggamit. Kapag minamaliit niya ang nararamdaman mo, mga linyang tulad ng, ang drama mo, sensitive ka lang, ikaw na naman. Ito ay tinatawag na emotional invalidation. Sa psychology, ito ay major red flag. Ang taong nagmamahal, nakikinig, hindi nangiinsulto. Hindi binabawasan ang sakit mo. Kapag ang nararamdaman mo ay palaging mali sa paningin niya, unti-unti mong matututunang manahimik. At ang relasyon na pinapatahimik ka ay hindi ligtas. Hindi oras ang issue, priority ang issue. Lahat ng tao ay may 24 oras, pero pinipili natin kung kanino natin yun ibinibigay. Sa psychology, ang oras ay investment. Kung palagi siyang may oras sa kaibigan, hobbies, social media, pero ikaw ay mamaya na lang, hindi ito dahil busy siya. Ito ay dahil hindi ka priority at hindi ka dapat nagmamakaawa para sa atensyon sa isang relasyon. Kapag nasaktan ka niya, ikaw pa ang sisisihin. Ikaw pa ang mali. Ikaw pa ang dapat umintindi. Ito ay senyales ng emotional immaturity. Ang taong nagmamahal, marunong humingi ng tawad, marunong umamin ng pagkukulang, marunong magbago. Kung paulit-ulit ang sakit, pero wala namang pagbabago, hindi ito pagkakamali, ito ay choice. Kapag nandyan siya kapag lonely siya, lumalapit siya kapag may problema, nawawala siya kapag okay na siya, ito ay conditional connection. Sa psychology, ang tawag dito ay emotional convenience. Hindi ka partner, isa kang pahinga, isa kang sandalan, pero hindi ikaw ang pinipili. At ang pagmamahal ay hindi seasonal, hindi ka maipakilala. Walang plano, walang direksyon, at lagi niyang sinasabi, hindi pa ako ready. Sa psychology, kapag gusto ka ng isang tao, nagiging ready siya. Hindi perfect, pero malinaw. Kung matagal ka nang naghihintay sa clarity, ang kawalan ng sagot ay sagot na rin. Ito ang pinakaimportanteng tanong. Masaya ka pa ba bilang ikaw? Kung napansin mong, mas tahimik ka na, mas takot ka na magsalita, mas mababa na ang tingin mo sa sarili mo, ang relasyon ay hindi na nagmamahal, ito ay sumisira. Sa psychology, ang healthy love ay nagpapalakas, nagpapalawak, nagpapatahimik ng isip, hindi ka baligtaran. Kung ginagawa niya ang mga bagay na ito at patuloy mo pa ring iniisip kung mahal ka ba niya, ito ang sagot. Ang taong nagmamahal ay hindi ka inuubos, hindi ka ginagawang option, at hindi ka pinagdududa sa halaga mo. Ang pagmamahal ay malinaw. Hindi perpekto pero sigurado. At kung kailangan mong ipaglaban ang sarili mo araw-araw para lang mahalin, hindi iyon pagmamahal,